na ng October 27, 2025. Pero ang energy nangunguna pa rin dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat ka talaga. Nako po, it's the last Monday of Huling October. linggo din ng buwan ng Oktubre at ito na ang linggo ng katatakutan. Kasi nga, malapit ng Halloween Jerty. At saka hindi lang yan, dahil malayo pa ang 30. Kaya matatakot ka talaga ng literal. Oo. Exactly. Pero sabi nila this week daw, medyo mapapaaga kasi ang 31, wala nang pasok. Yes. Kaya magte-30 na talaga siya. Speaking of katatakutan, mga ka-MB, nitong nakaraang linggo lang, aba, may katatakutan dyan sa may Session Road. Grabe Diba? po. Nagparada dyan yung mga ilibo-libo pong mga residente ng Baguio City. Yes! Wow. Ang dami pong nakijoin dyan sa zombie parade, dyan sa Session Road, Oo, noong Sabado. Sabado. Buong detalye niyan mamaya, abangan natin sa Luzon Headlines, mga ka-MB. Yes. Ay, in fairness, no? Oo. Natakot din ako. Kasi- Alam mo kung bakit nakatulog pala ako. Inabangan ko siya, pero nakatulog ako. Nakatulog Pagkagising ka. ko, nakalagpas na pala sila. Totoo yan. Nakakaasar. Nakakaloka ka, tumawag ka, tapos Tapos na. Pero may mga nakita pa rin naman ako on my way home. Yeah, on my way home, I was seeing gory faces. Gory! Gnarly Gnarly. makeup. Gnarly! Spell gnarly. G-N-A-R-L-Y. Gnarly. 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 Gnarly, Bakit totoo ganun kasi ang yan. English, no? Dami-daming nilalagay, tas ang daming silent. Pero ang masaya po kasi ang dami pati yung ang tawag doon, yung mob Flash mob. Flash mob. Yung pagsayaw ni Pagsasayaw ni Michael Jackson, oo. yun talaga yung feeling ko, isa sa mga highlights. Yes, exactly. Nako, sana nga tayo din makapag-makeup ng mga ganyan or at least makapag-outfit man tayo ng favorite characters natin, ganyan. Ikaw talaga ang inaantay ko, pero I might not be able to, no? Oo, alam mo ba, naalala ko yan, nung sinabi mo sa akin yung Friday, nagkakantuhan tayo, sabi ko, so paano siya magko-costume? Mukhang wala pala siya. Right! Friday! Mukha pa lang naman. Mukha pa lang, okay. Let's see about that. Malay mo, sa 30, magulantang ka. Ay, nauna ka na. unahan ko na kayo. Ay. Diba? Anyway, mga ka-MB, nako, masaya nga yan, lalo na sa mga nakikita din natin, hindi lang sa parada. Mapapelikula, mapadrawing, Yes. mapacomic sa digital world. Oo. Makikita mo na talaga kung paano nila ipakita ang goriness. Goriness? Gnarliness. Gnarliness! May ganong salita ba? Oo, pero diba sa digital world ngayon, ang daming mga magagaling na Yes. digital artists Totoo. na nagdo-drawing ng mga ganito. Or yung art nila is yung mga monsters, mga mumo, mga ibang mga entities. Entities, Oo. characters, pwede din yun. Yes, exactly. Kaya naman, alamin natin yung mundo ng digital world na yan. Dito sa Pixel Power Digital Art, gamit ng mga Gen Zs para daw mag-level up sila. Dito yan sa Gen Gen Zs. Hello mga ka-MB! And syempre, welcome to Gen Zs! Dito sa show na to, mga Gen Zs ang bida! I'm Heather Crisostomo and I'll be your digital buddy sa pag-discover ng mga bagay na siguradong inyong kahihiligan. Today, we're diving into the colorful world of digital art. At hindi to basta drawing-drawing lang. Naninito ka ba in your path in life, but you're artsy and gutsy? Short ka ba sa pocket money at kailangan mo ng side hustle? Or do you simply want to express yourself but you don't know how? Well, pwedeng lahat yan sa digital art. Parang magical tool lang na gamit mo sa pag-level up. Pero ano nga ba ang digital art? Ang digital art ay art na ginagawa gamit ang computer, tablet, or phone without the hassle of using paint on canvas or pen on paper. So paano nga ba talaga nagsimula ang digital art? Simple lang yan.
Alam nyo ba na noong 1950s at 60s, doon pa lang nagsimulang umusbong ang digital art? May mga artist noon na sumubok gumamit ng computers at machines para lang gumawa ng art. Isa na dyan syempre si Ben Laposky. Siya lang naman ang gumawa ng abstract designs gamit ang oscilloscope. Nang pumasok ang 1980s, mas naging accessible ang digital art dahil sa paglabas ng personal computers at softwares na accessible. At ngayon, sobrang lawak na ng digital art. Pero hindi makukumpleto ang usapan natin kung wala tayong makakasama. Kaya kilalanin natin sila. Naka-video pala. Let's meet Shamay, ang anime life artist ng Bulacan. Isa siyang multimedia art student na nag-specialize sa anime art, sketches, at short animations. Una ko siyang na-discover around grade 7. Nakita ko lang yung digital art sa mga YouTube, yung mga gumagawa ng speed paint. And sinubukan ko yung pinaka-first application, which is Ibis Paintex. Sa cellphone lang ako nagdo-drawing, gamit lang yung daliri. Doon siya nag-start. Wow! Ang galing, di ba? For Shamay, digital art is not just a hobby. Gamit niya ito na pang-level up ng sarili. Para sa mga creative people, it's natural for them to express frustration by expression. That's the only way I can express myself. Lahat ng frustrations and for stress, or kahit napaka-kalokohan man yung gawin mo, dun mo siya ibubuhos. Like yung pagiging successful sa paggawa nun, mas gagaan ang loob mo. Iba din pala ang piece na naidudulot ng digital art kay Shamay. Gumagawa ka na ng ikaaliw mo, makakaiwas ka pa sa stress. At may continuation pa tayo. Siyempre, hindi lang sa illustrations nagre-revolve ang digital art. Meron din tayong digital photography. 1, 2, 3. Let's meet Kate, ang tech-savvy wonder ng Isabela. Isa siyang BA Communication student na self-taught digital photographer at ngayon, kumikita na through commissions. Sana all, Kate! Nag-start kasi ako mga post-pandemic na. During that time, DSLR pa lang yung gamit ko. Yung ginagamit ba sa school? At saka hindi pa sa akin yun. Sa teacher ko pa yun. So through that, natuto ako. And somehow, nag-improve naman yung output ko. Then, after nun, after self-taught, dun na pumasok yung mga friends na nagturo din sa akin kung paano talaga gumamit ng camera and mag-edit talaga. Grabe na talaga si Kate. At ito pa ha, sinong mag-aakala na dahil sa digital art, magiging set ang life path ni Kate? During the first hassles or first time ko sumama sa mga event, doon ako namulat na may pera nga naman talaga sa pagiging artist. Kasi from 200 pesos to solely income ko na ngayon na nagpapaaral sa akin. Grabe na mga ka-MB, talaga namang hindi lang pang self-expression ang digital art. It also opens a lot of possibilities. Talagang level up ka na sa career, level up ka pa sa life. Pero syempre, meron pa tayong isang makikilala. Si Shamay, hello? Art trade ba? Sige, down ako. This Sunday, ha? Hello po? Art collab, guys. Sige. Yes, sir. Yung commission po, i-update ko po kayo. Saglit lang po, ha? Teka lang naman. Let's meet Precious, ang Ditsy Doodler ng Cordon. Isa siyang digital artist na hindi lang skills ang na-develop, pero nakahanap din ng solid na online barkada dahil sa art. Nung bata pa kasi ako, mahilig ako mag-drawing. So, nung 2020, nagkaroon ako ng first phone ko. And doon ko na in-install yung drawing app na ginamit ko. And that's when I started to draw digitally. And then, I joined communities on Facebook, specifically mga anime communities. And then, nag-click kami, so gumawa kami ng GC. Nag-art collab kami ng mga friends ko online. Then, nag-art trade din kami kapag may time kami. Yun yung parang naging daan namin para magkaroon kami ng friend group. Wow! So yung hobby, naging channel for good vibes and friendship?
Hindi ko in-expect actually na magkakaroon ako ng kaibigan na outside sa Isabela na ang dami nila. It's just so magical to think na yung art, kaya niyang gawin yun. Kaya niyang makipag-connect sa ibang tao, even without the physical presence. Next naman, digital art na, digital barkada pa. Level up nga! Grabe mga ka-MB, sa dami ng nakilala natin, ang dami ko tuloy natutunan. Pero syempre, gusto ka rin sumali. Pwede usog ka dun? Usog pa? Okay na ba to? Hindi, kulang pa. Usog pa. Usog. Teka lang, bakit parang pinapaalis mo ako? Meet Heather, ang artsy-gutsy illustrator ng Isabela. Specialized in digital illustrations at kagaya ni na siya May at Kate, kumikita na rin ako sa mga nililikha ko. Nang dahil sa digital creations ko, hindi lang ako kumita at natuwa, kundi marami rin akong nadiskubre sa sarili ko. Na-boost nito ang confidence ko, tinulungan akong makagawa ng healthy hobby, at na-develop pa nito ang mga interest ko. Eh kayo mga ka-MB, anong digital art for you? Digital art for me is a pathway to friendship and of course to connection. For me, it is life. Tingin ko 4 na salita. Skills, passion, income, profession. Kaya kung mahilig ka sa anything digital, it's not too late for you to try digital art. It's not just for fun. It can be your next voice, your next vibe, or your next opportunity. Opportunity para mag-level up. Alright mga ka-MB, hanggang sa susunod na episode ng Gen C's! Real, ang galing. Ang gagaling ng mga kabataan ngayon. Kasi syempre mga kabataan noon, traditional. Yes. Di ba? Pero iba din ang galing ng mga traditional. Ba? Oh, kasi syempre ang digital kasi pwede ka mag-erase anytime Yeah. Pag traditional talaga, parang kung ano na yung nilagay mo, yun na yun siya. Yeah. Diba? Tapos doon ka na mag-i-start na yung mali mo, Yes. magiging art na rin siya. Minsan, oo. Yung Yeah, iba minsan. naman, yung iba din naman talaga, pag nag-start sila, tas hindi yun yung nasa vision nila, they're gonna get another canvas. Oo. Pero yung ngayon kasi, yung mga imperfections make an art perfect. Wow! Yes, wow. Totoo po Diba? yan. Real Ang galing yan. nila. Hindi ko kaya yan. Kaya, alas Actually, I have a lot of friends na magaling dyan. Yeah. Oo. Si Pangga. Pangga. Oo, si Pangga. Ako ay hindi talaga sa drawing. Never mo. ka naging- Never in my life na nag-try ako mag-draw. Ang drawing ko na bahay hanggang ngayon yung ganun, pati yung tao stickman. Stick hanggang ngayon? Yes. Ako artist talaga ako. Kasi? Hindi, nagdo-draw talaga ako dati. Ay, diba sabi mo? Oo. 'Di ba? Pero hindi ako nag-move forward na. hindi na. Hindi na ako kasi parang nawalan ako ng time for arts. So hindi ako nakarating sa digital era ng art. See? Oo, 'di ba? Oo, So parang totoo. hanggang kwan na lang ako ngayon eh. Pag feel ko Sketch. lang, nag-sketch ka lang, pero hindi ko na siya tinuloy-tuloy. So I'm not sure, parang mapurol na yung pagdo-drawing ko. Hindi, baka lang kailangan lang ng hahasain yan. Parang Hasain fishing ulit. din, Pero diba? sabi nga nila, it's difficult for old dogs to learn new tricks. Tama ba ako? Tama ba? Yeah. Oo. Yeah. Hindi naman nag-ano. Pero hindi naman huli pa rin ang lahat. Oo. Syempre, natututunan pa rin naman ang digital art. Totoo, kagaya. Ang galing nga nila eh. Alam mo yung i-open, yung zoom Yes. out, tapos napaka-detalyado. Ang nakakainis pa yung kapag yung stroke ng hair, kaya nila yun. Sa akin kasi pag ginanon ko, ang kapal. Hindi, ang ginagawa mo lang naman kasi ulo, buhok, tapos black lahat. Yes, ganun lang yung sanay ako. Pero okay lang naman yun. Oo. Hindi naman lahat pinagpala. Oo. Totoo. Malay mo yung ikaw, iba yung pagpapalang binigay sa'yo ng Panginoon. Oo, malay natin. Pero nasaan yun? Cooking. Ha? Cooking. Yeah. Diba? Pag nagmamay day ka, nakikita ko yung mga ginagawa. Gawin mong digital ang pag-cook. Paano? May mga application na ngayon na tak-tak-tak yung Andel. pinipindot-pindot mo lang siya, Totoo din yan. At nakakapagluto least ka na gano'n na. naman tayo. Pero cooking is a, part Form of art. Oo, form of art. Tama. Siyempre, alam mo yung pag-plating na yan. Oh. It's already an art kasi you're looking at the balance of the food that you are serving. Exactly. Oh, di ba? Oh, yes! Pag
nung pinicturean ko, imamayday ko, Pero iba pa rin Tal. kasi na gawin mo talaga siya as content. Oh. Oo, yung cook this kineme today. O, tapos nilagay mo, these are the ingredients. Ganon, di ba? Ingredients. Ganon. Parang, Oh, di ba? Try pero mo. try natin yan. Pag may time tayo, why not? Oo, 'di ba? Pero Walang parang time. masaya kasi that's already digital art. Yung mga digital photography nga is Oo. already a part of digital arts, 'di ba? Yes. So katulad ng isang in-interview ni Heather. Uy, maraming salamat nga pala kay Heather Crisostomo ng Isabela State University for Yes. sharing your passion on digital And art. also for kasi ginawa rin tayong before. Ay, oo, meron akong, tayo may noon sample eh. ako niyan. Paki-zoom in. Wait lang po. Oo, ako meron ako niyan eh. Ginawa niya ako. Ginawa ko lang kasi siyang PNG. PNG. Oo, kaya nawala yung background niya. Pero white lang talaga yan siya eh. Oo, yan. Oh, Diba? pak, di ba? Ay, ang Ganda. cute. Tapos, Ayan siya. tapos ito naman po ako. Ito yung time nung panagbanga. Saan? Yeah. I think I remember that. Di Oh, ba? pak. Ganda. Oh, yan. Di ba? Ang galing. gundo! So, yan yung galing na dapat commission. Pero binigay niyo for Binigay free. for free. Wait, mga And thank you speaking so of much. commissions pala ha, pag mga ganito, alam mo, people or artists give their effort, their time, Yeah. their passion. Kaya wag natin silang babaratin. Kung Totoo. magkano talaga yung sinet nila na amount, pay that exact amount. Exactly. Pero pag gusto nyo pang mag-tip sa kanila, why Why not? not? Mahirap Diba? po yun gawin. Oo, yung Oo. iba, buti nga daw yung iba binabarat, yung iba, libre na lang, oo. Oo. Yan yung mahirap kapag Oo. friends, families, tapos i-avail nila yung talent Pero mo. again, it's not for you to decide. Yeah. So, hindi pwedeng sabihin na, uy, presyong kaibigan naman. Let them say it. Totoo. Oo, na sila lang mismo. Okay, gagawan kita, okay lang. This is for Presyong free. kaibigan. Yeah. Sabi niya, hala, wag, nakakahiya Yeah, naman. pero go. Hindi, wag ka may okay. Ganon! Diba? Binibili. Binibili, oo. Yung mga gamit, yung mga apps. Oo. Ginagamit Di nila ba yung may mga premium po yan? Yes, Kaya and yun they yung- buy that. Exactly. So you're not just buying their skill, you're buying their investment. Totoo. Oh. Kaya wag po Diba? nating baratin. O kapag gusto naman nating makamura, tayo na lang yung gumawa. Oo, Kaya tignan natin kung yung murang ganyan kasing ganda ng binayaran mo sa kanila. Totoo. Pero at least, nang away. Pero, Ayan. Yan nga mga ka-Ebe, ang umpisa pa lamang ng ating linggo, ngayong huling linggo ng Oktubre dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. kung saan po, kung hindi daw madadaan sa protesta, idadaan na lang daw po sa writ of kalikasan itong issue dyan sa Mangkayan. Mangkayan. Oo, Yung para matutulan po ang pagmimina. At hindi lang po yan. Dahil po sa patuloy po na pag-iimbestiga po dito sa mga sangkot sa di umano'y mga maanumalyang flood control project sa bansa, hindi pa rin po yan natatapos. Hanggang ngayon? Di ba? Halos 50 days na, magto 2 months na, pero wala pa rin nangyayari. Pero ang isang congressman dito sa Benguet, nasangkot at ginawa itong persons of Ay, interest. nakakaloka yan. Diyos ko, yung iba pinag-iisipan yung ganyang problema. Yung iba naman, ang problema nila, uuwi ba ako o hindi? Kasi madaming tao at mahirap sumakay. At speaking of maraming tao po, dinumog rin po ng mga daan-daang mga tao yung nangyaring festivals of festivals lang. At dito nga ay Oo. pinakita ng 8 provinces, kasama na rin po ang lungsod ng Baguio, ang iba't ibang mga festivals. Dito sa Cordillera, ang ganda niyan. Diba? Actually, it's so colorful, it's so traditional, so cultural, and coming together in one city is Diba? making is making waves Wave. through the internet. Wow. Internet. Pero ang ganda po, ang galing. Real. At later on, ang ating balitaktakan, ano na naman kaya ang katanungang ating sasagutin ngayong umagang ito? Hindi lamang yan. Aba, isang centerpiece, syempre, ang pag-uumpisa talaga ng isang selebrasyong inaabangan ng sanglibutan. Ang kapaskuhan, at ang pagpapailaw ng isang Christmas tree sa isang sikat na pasyalan Ay, oo. dito sa syudad ng Baguio. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 27, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung hindi madadaan sa protesta, idadaan na lang daw sa paghahain ng writ of kalikasan. Ito ang planong gawin ng 2 barangay sa Mangkayan, Benguet para tuluyan ng matutulan ang pagmiminas sa lugar. Magbabalita Vanessa Sabugto. Buwan ng Hulyo nang umugong ang usapin tungkol sa planong pagmimina ng Crescent Mining and Development Corporation sa 534 na ektaryang lupain sa 2 barangay sa Mangkayan, Benguet. Pero mas lalong uminit ang usapin tungkol dito ng payagan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang exploration ng kumpanya. I guess the way I see the 2-year work program is essentially for us to do work to prove to you that we aren't going to have the impact that you think it's going to have. Of course, if we got to the end of that 2 years and it proved that they had the impact, our mine won't be approved.
Ayon sa kumpanya, layunin ng exploration na suriin ang yamang mineral sa lugar. Pero ang mga residente, mariin itong tinutulan. Anila ayaw raw nilang maranasan ang ilang problemang dulot ng pagmimina. Alam naman nila na yung buhay namin dito ay dito kami mabubuhay, yung farming. Saan ba kami kukuha ng kanin kung masisira yung tanim namin dito? Kagaya yung tubig. Yung tubig, kulang yung tubig na pangano namin sa mga tanim namin. At saka masisira yung tubig dito hanggang pumunta sa baba. Isa sa kanilang pinangangamba ay baka mauwi sa open pit mining ang isa sa gawang pagmimina. Ito ay ang paghuhukay ng lupa at maaaring magresulta sa pagkakakalbo ng kabundukan, pagguho ng lupa at pagdaloy ng latak ng mina sa mga ilog at sakahan. Nanwapay kami na usakay sumusuport sini sinod karamihan yun babamit ka baka party talaga si mapuan din ay danumot lang ay man-supply sin ay bulalako ay ginawang. Dahil dito, pinag-aaralan na ng mga residente na humingi ng writ of kalikasan sa Korte Suprema, Court of Appeals o Regional Trial Court. Isa itong kautusan para protektahan ng isang lugar mula sa pagkasira. Kung magkataon daw, maaaring ipatigil o iparipaso ng korte ang operasyon ng kumpanya. Na naisalaysay mat attorney di at ako ay mang salaknit sinayan ha. So nga nakakakon kasi kami kanan ng kapitan itulit ako din kalikasan na rin. Kasi i-apply ako sinailit ako. Pero ipinangangamba rin nila na baka maisyuhan sila ng Temporary Restraining Order o TRO, gaya ng nangyaring demonstrasyon ng mga residente laban sa isang mining company sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang TRO ay pansamantalang kautusan sa korte para pigilan ng isang partido sa paggawa ng aksyon. Karaniwang bisa nito ay 20 araw sa RTC at maaaring umabot naman hanggang 60 araw sa Court of Appeals o Korte Suprema. Ayon sa mga residente, maaari daw itong gamitin ng kumpanya. Dehulguraan tako, din ay kumpanya. Bakit datako ay magiginura. Ay pagaw. Aman din doy wala yung mansin ay partes di kumpanya makiubra. Ay ipata ko mutlang. Adi kaputa man ubra at kumpanya ilisiyan tako daw, numandagaan din, adi tako yan na ila. Tan, ipudaw tako nga ron, taman na di. No, banggap, di ko questionaran na nga kwanti legality, di kwanti crescent, their advice, adumati legal remedies. Aduti legal remedies nga mamalin nga remedin da. And for your information also, we have not issued a drilling permit to the crescent. And we are waiting for the clearance coming from the barangay. Ayon naman sa mga environmental advocates, maaaring kontrahin ang posibleng ibibigay na TRO at hilingin sa MGBCAR ang suspension ng permit o ipasa ng LGU ang resolusyon ng pagtutol sa proyekto. Vanessa Bugtong, RNG News. Muling nasangkot ang pangalan ni Benguet Congressman Eric Yap sa substandard na flood control project sa La Union. Ang kongresista isa na sa mga persons of interest ayon sa ombudsman. Narito ang report. Kinabit lang eh. Props. Anak na. Napamuras sa galit noong September 16 si DPWH Secretary Vince Dizon sa inspeksyon niyang substandard na flood control project sa Barangay Acao, Bawang, La Union. Ang kontraktor ng nasabing proyekto ay Silver Wolves Construction Corporation. Matapos ang higit isang buwan, nagain na ang kalihim ng patong-patong na kaso laban sa mga nasa likod ng nasabing proyekto, kasama na rin ang flood control project sa Davao Occidental sa Office of the Ombudsman. Dito sinampahan ng kaso ang 20 officials ng DPWH at 2 contractors. Sa kabila nito, binanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na isa rin sa mga sangkot dito ay ang Silver Wolves Construction Corporation. Pero maliban dito, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon daw koneksyon si Benguet Congressman Eric Yap sa Silver Wolves Construction Corporation. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner.
of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 301. Hindi ito ang unang beses na nadawit ang pangalan ng mambabatas sa issue ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Bago ito na iugnay ang pangalan ni Yap sa pagdi-deliver di umano ng pera kay Ako Bicol Party List Representative Saldico sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 24. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na malita na naglalaman ng yung level kasi ng malita may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Agad namang itinanggi noon ng kongresista ang mga aligasyon. Samantala, maliban kay Congressman Eric Yap, isa rin sa mga persons of interest ni Ombudsman Rimulya ay ang kapatid ni Yap na si AXIS Party List Representative Edwick Yap. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang kongresista pero hindi sumasagot sa aming tawag. Angel Arquero, RNG News. Umulan man, hindi natinag ang iba't ibang probinsya para maipamalas ang kanilang mga natatangi at makukulay na pagdiriwang sa Festival of Festivals ng Department of Tourism. May kwento si Ron Marana. From Benguet to Apayao, the entire Cordillera came together for a grand celebration. Muli na namang nagsama-sama ang iba't ibang kultura at probinsya ng Cordillera sa makulay na pagdiriwang ng Cordillera Festival of Festivals 2025. Bagamat umulan man, tuloy pa rin ang kasiyahan. Isa sa mga lumuhok dito ang kinatawan ng Apayao na bumiyahe pa ng 12 oras para maipakita ang makulay nilang pagdiriwang ng Sayamnaya Festival. Actually, ang preparation is super maikli lang, mga 5 days, mga ganun lang po yung preparations. Kasi ang magre-represent kasi is yung mga nanalo na nung street dance ng Siam namin. Kaka-fulfill po na nai-represent namin ang culture namin na Apayao. In fact, na malayo po kami dito sa Baguio City, nakarating po kami ng ligtas at nai-perform po namin ng maayos ang aming culture na Apayao. Sa ika-4 na edisyon ng Cordillera Festival of Festivals, itinampok ng 6 na probinsya at 2 lungsod sa rehiyon ang kanilang mga kapistahan. Tampok dito ang Adivay Festival ng Benguet, Gotad at Ifugao ng Ifugao, Matagwan Festival ng Tabuk City, Kalinga, Kawayan Festival ng Abra, Bodong Festival ng Kalinga, Panagbenga Festival ng Baguio City at Langay Festival ng Mountain Province. As we also celebrate National Indigenous Peoples Month, this festival stands as a tribute to our IP communities whose traditions, artistry, and wisdom continue to shape the cultural identity of the Cordilleras. Mga kababayan, the Cordillera Festival of Festivals is a symbol of our unity as Filipinos. Each dance performed, each story told strengthens not only our regional but our national pride. Let this festival be our unifying and rallying call to continue sharing the best of who we are, to build a tourism industry that uplifts every community, and to show the world that the Philippines' greatest strength is its people. Namangha naman dito ang ilang turista. From Manila kami, tapos nag-tour lang kami dito. Tapos, ayun, nagulat lang kami na meron palang event. And then, nung pinanood namin, sobrang delighted kami na maka-witness ng ganitong event, festival dito sa Baguio. I think ito na yung maging itinerary namin every year
And very happy kami kasi eto nga, every cities here in Cordillera, nagpe-present sila dito just to showcase yung mga kultura natin, iba't ibang klaseng kultura. Yun, very happy kami. Bilang huling bahagi ng programa, kinilala rin ang mga natatanging lalawigan at lungsod na naghatid inspirasyon sa entablado. Tinanghal ang Abra bilang Most Creative Choreography habang ang Apayao naman ay itinanghal bilang Outstanding Musical Instrument. Nagwagi ang Benguet sa Best Traditional Performance at ang Ifugao bilang Best Storytelling Through Performance. Tumanggap naman ang Mountain Province ng Spirit of the Festival Award, samantalang ang Kalinga ay kinilala para sa Outstanding Musical Arrangement. Itinanghal naman ng Tabuk City bilang Cultural Ambassador Award at ang Baguio City bilang Crowd Favorite. Nagtapos ang programa sa isang unity dance bilang paalala na sa kabila ng pagkakaiba, ang buong Cordillera ay iisa sa diwa, kultura at pagmamahal sa lupang sinilangan. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaaring silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ako mga ka-MV, syempre, hindi naman
naman matatapos ang araw natin nang wala tayong pinag-uusapang isang matindihang issue. At hindi umiinit ang ulo natin. Oo, hindi talaga init ang ulo ko ngayon kasi fresh tayo ngayong Monday. Hindi ako nakatulog kagabi. Muntakin mo yun? Bakit? Hindi ko din alam. Baka may insomnia. Insomniac na ako. Oo, may insomnia ka na. Sana nga makatulog ako mamayang gabi. Sana. Yeah, hindi ako mayaman sa tulog recently. Pero yung syudad na pinagtitirahan ko, yumaman. Yes. Diba? Yun kasi yung balita, diba? Yeah. Na one of the wealthiest city ang Baguio City. Ngayon, yan ang pag-uusapan natin dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan, ang katanungan natin ngayong umaga ay kasabay ng pagyaman ng lungsod, dapat din bang itaas ang minimum wage sa syudad ng Baguio City? Ang saya nito kasi nga 'di ba, alam na natin na ibalita nga na wealthiest city ang Baguio outside of Metro Manila. Yes, Outside of NCR. Yeah. 'Di ba? So, syempre, yan ang tanong ng karamihan ngayon. Kung nayaman ang syudad natin, kailangan din bang itaas ang minimum wage ng mga empleyado dito sa syudad? Sa tingin mo? Sa tingin ko, dapat lang talaga kasi ang Baguio City po hanggang ngayon nasa provincial rate pa rin tayo, no? And hindi sapat yung kinikita ng isang empleyado sa taas ng mga bilihin. Hindi lang po bilihin dahil sa taas rin po ng singil sa mga upo sa Baguio City. Yes, yung mga Hindi services. Exactly, lahat na may tax, lahat na may ganito. Dapat naman din meron ding pagtaas ng sahod para sa mga empleyado para naman kahit papano hindi man siya pumantay, maaabot pa rin nila yung lifestyle dito sa Baguio City. Totoo, hindi man nga katulad nga lang sabi mo, hindi man nila maabot, at least masabayan man lang. Oo. Kasi syempre kung nagiging mahal ang isang lugar, kasabay din yan, yung mga bilihin, mga serbityo, mga ganyang factory. Isabay naman natin. Totoo yan. Yung pumapasok sa bulsa ng mga empleyado. Kasi nakaka-dishearten. Nakaka-dishearten na hanggang ngayon, kahit nakilalang kilala ng Baguio, yung mga empleyado minsan umaalis na ng syudad para mas pumunta sa isang lugar na mas malaki yung kita nila. Mas maraming diba? opportunities. Yeah, sayang naman. Sana mabigyan tayo ng opportunity na tumaas ang minimum wage. Tsaka maganda ang future ng Baguio City sa ngayon pa lang. Yes. You know na maganda ang pupuntahan ng Baguio Oo, City. saan ba pupunta ang Baguio City? Lilipat ba siya ng NCR? No, it's just that siguro maganda yung vision ng ating LGUs and everything, lahat. Hindi lang LGU, lahat ng residente ng Baguio City. Maganda ang vision. So talagang tayo. We're going to a future of success and providence. Well, hopefully. So let's also consider sana makonsider natin yung pagtaas ng minimum wage ng mga taga Baguio or yung mga empleyado ng Baguio, both public and private. Kasi pag public lang yung bakla, paano tayo? Mas marami pa rin na mga nag-aano sa private. Yes. Yun lang naman. Kayo ba mga ka-MB, ano ang inyong mga reaksyon patungkol dito? Dapat din bang sumabay sa pagtaas ng minimum wage yung pagiging mayaman ng syudad ng Baguio? I-komento nyo lamang po yan sa ating live ngayon, Regional News Group RNG Luzon. Hindi naman kaya maya-maya pag pinost naman natin ito sa ating Morning Balitaktakan page. Totoo po yan. And speaking of Baguio City, nako po, noong nakaraang weekend nga lang. Weekend ba yun? Weekdays. Syempre, ipinakita na ito na yung mga reason kung bakit naman talagang pumupunta sa Baguio City ang mga turista. True, Labes, dahil Christmas centerpiece sa isang mall dito sa syudad ng Baguio, pinailawan na. Dito yan sa Talaga Buzz? Tuwing Burr Months,
inaabangan hindi lamang ng mga residente ng Baguio City, kundi maging ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa ang pagpapailaw sa mga sikat na Christmas tree tuwing Disyembre. At hindi lang outdoor Christmas trees ang bida ngayong taon dahil sa isang kilalang mall sa Baguio City, isang higanteng Christmas tree ang nagningning nitong Biyernes, October 24. Ang 35-foot tall Christmas tree ay pinalamutian ng sandamakmak na pulang Christmas balls, kumikislap na Christmas lights, at isang higanteng pulang ribbon na sumisimbola sa strong family ties, isang tema talagang tumatatak sa bawat Pilipino tuwing Pasko. Siyempre, hindi lang yan ang bida. Kasama rin sa kasiyahan sina Santa Claus at iba pang Christmas mascots na nagbigay aliw at tuwa sa mga bata. Lalong naging masaya ang gabi sa kasabay ng kantahan, sayawan at photo ops sa harap ng napakagandang Christmas display. Kumukuti-kutitat din ng mga pulang pailaw sa paligid ng mall na nagsisilbing paalala na ilang linggo na lang, Pasko na nga talaga. Sa malamig na simoy ng hangin sa Baguio City, ramdam na ramdam ang init ng pagsasama at diwa ng Pasko. Perfect, di ba? Alam mo yan talaga ang mga inaabangan hindi lamang sa mga syudad kundi sa mga municipalities din. Yung pagpapailaw ng mga nagagandahang mga Christmas tree with all the themes and whatnot. Ay, ang saya. Grabe. Kaya nga pumunta kami last time dyan, last Friday. Oo. Tapos yung mga mascot na kasama, yung tatlo, nandun. Pero hindi. Ang daming mga dumalo doon. Kasi nakita nila yung mga si Santa Claus, the big and tall tree, Christmas tree. Wow, the big and tall tree. Tapos sobrang liwanag kasi. So siguro ang makakaano talaga doon, hindi lang mga bata, pati ko yung mga matatanda. Yes, may mga kakilala nga ako, parang mga bata na nag-picture-picture taking sila doon, di ba? Yes, wala nga sila. Oo, ay naantay-antay mo. Tapos nandun pala sa likod ng Christmas tree, nagpo-posing-posing na. Nagaganyaman sila, Oo. Ang isa pa sa mga inaabangan naman dito sa siyudad ng Baguio, yung pagpapailaw ng Christmas tree ng buong Baguio. Kung ano na naman ang magiging konsepto at kung kailan at kung ano yung kwento. Ha? At saka yung lantern parade. Hindi lang yan. Pati yung parang sa Burnham Park. Oh, yes. Enchanting Christmas ng yun. Baguio City. Inaabangan din yan talaga dito sa Baguio. Pero gusto ko talaga makita at malaman kung ano na nga ba ang bagong konsepto ng Christmas tree dito sa siyudad ng Baguio. Kasi laging yan yung yun na yung mga magandang hot topics na pati sa mga ibang lugar talagang inaabangan din talaga nila. Oo. Sa Baguio City, maganda, ganito ang kwento ng Christmas tree. Di ba every year kasi yan talagang inaabangan. Pero wag ka, hindi lang yan. Hindi lang dito sa siyudad ng Baguio. Kasi dyan sa probinsya naman ng Pangasinan, kada munisipyo, sinasabi ko sa'yo, pabonggahan talaga sila ng Christmas lighting ceremonies nila. Mag-start na yan, mga bandang umpisa pa lang ng December, first week ng December, sunod-sunod na yan. Nakakamiss nga eh. Totoo. Meron yan, nag-open na ang Binalonan po. Opo. Ay, nag-open ang Nag-open Binalonan. na po, yun yung mga member fountain na may color. Christmas Village. Yes. Pero yung Christmas tree lighting wala pa. Kaya abangan po natin yan. Antayin natin yung mga pagpapailaw nilang ganyan. Anyway, mga ka-MB, mamaya, syempre, dahil nasa diwa na rin lang naman tayo ng Pasko, kakantahan namin kayo ng isang napakagandang Christmas song. Na sana ay alam namin. Oo nga, yun nga lang, nakakatakot po yun. Alam natin yan, for sure. At pasalamatan muna natin ngayon ang ating mga sponsors! Yes, ang ating mga partners, ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao, para sa kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Philjeps accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Serve the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pactal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232.
Nariyan din ang Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. Palm Grove and Hot Spring. Ulit. Ayan. 1, 2, 3, go. At ng Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort. Located at the scene ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. At ready na rin naman na tayong batiin ang mga nag-birthday nung mga nakaraang araw. O, nariyan syempre. Aba, eto talaga. Happy belated birthday kay Mayor Dickerson Villar ng Santo Tomas, Pangasinan. Belated happy birthday po sa inyo, Mayor Dickerson Villar. Happy belated birthday din kay Brendel Ano, kay Vincent Bacani ng Tarlac State University. Happy birthday. Oo, kay Sir Carl Alindao, kay Joan Fernandez at sa aking pinsan na si John Paul. Happy birthday. And of course, shout out ko rin po yung mga family ko dyan, yung Isla family dyan sa San Jacinto, La Union. Pangasinan o La Union? Ay, San Luis. Ano ba? Yung totoo? San Jacinto, Pangasinan. Hello po sa Hala ating ka. lahat. Good morning po. And of course, yung mga Molina family ko dyan sa Barangay Lilimaan, Manawag, Pangasinan. Oh, na-miss ko ang San Jacinto, ha? Oo. We went there din. May bridge sila dyan na pinupunta ng mga turista. I see. Hindi mo alam yun? Hindi. May bridge, may hanging bridge doon. Iba yung hanging bridge na alam ko. Ay, hindi hanging bridge pala yun. Extension bridge. Hindi, pero Basta may bridge doon, maganda. Masarap dyan ang mais. Yes. Jacinto. Totoo yan. Natikman ko ang mais ng San Jacinto. Pwede mo talagang panregalo yan. Totoo. O balutin mo siya ng... Foil. Yun po yung ginagamit namin para hindi mawala yung init. Lasa? Init. At mga ka-MB, alamin nga natin, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Na lang! Aba, Pasko na naman! Huwag kakalimutan, konting araw na lang ng pag-iipon ninyo, maibibigay nyo na ang aming mga Christmas wish. Totoo. And I hope nakalahati na po natin yung ipon-ipon natin kasi yung kay Miss Bea is... Ubus na. Hindi, 2 doors, ref. Yes, 2 doors na ref. Ayun sa akin naman po, Dikatok na air fryer, 7,999. Sabi nila, may talong sa ref. May nagbukas. Before niya binuksan, kinatok niya yung ref. Yes. Bakit niya kinatok? Bakit? Kasi baka may salad dressing. Kanta na lang tayo, guys. Let's just sing. May mga gets yun na. I don't... English kasi siya. Okay. Knock doon sa door ng fridge. Okay. Tanungin mo ako in English. Anong itatanong Why mo? are you knocking on the fridge? Why are you knocking on the fridge? Because there might be a salad dressing. May nagbibihis! Ayaw, Paul. Ang corny. Ang corny 1, 2, 3, go! Ay, mga ka-epic, kanta muna tayo ng Christmas song dito sa Kantagahan. Apo Hiking Society, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Uy, sumabay ka, Sir Coco! Ayan, perfect. Kaya tuwing Pasko ay dumarating na, bawat isa'y para bang na mo problema. Di mo alam ang regalo kay ngayon kay hirap nito ating buhay. Karuning at Noche Buena, tayo naman ay kapos at wala nang late talaga siya. Hanapin mo nasa araw ng Pasko. Kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y matari. Nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti
pa nga ang Pasko noong sa isang taon. At mayroong festival at hamon. Sa New Year mapopospon. Ang hamon ay mauwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Tapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Tapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Yes, tuloy na tuloy pa rin talaga ang Pasko, mga ka-MB. Kahit ano man ang problema ang ating hinaharap, kahit ano pa ang mga struggles na ating tatahakin, kailangan tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Dahil kahit sa kaunting panahon man lamang, kahit sa kunting season man lamang, maibsan kung ano ang ating mga nararamdaman. Totoo yan. And that's a good thing sa ating mga Filipino kasi kahit isang araw lang talaga ang Pasko, ang 25, parang buong taon nating sineselebrate yung pagkakaisa, pagbibigayan, at pagmamahalan. Mga ka-MB, ang pagmamahalan hindi rin natatapos ngayong Lunes dito sa Morning Balitaktakan. Yes. Dahil makikita ulit tayo bukas dito pa rin yan sa masaya, informative, at very inspiring na Morning Balitaktakan. Mayat nyo! Happy week! New week! Happy New Week sa atin! Bye! Take care! Be kind po! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.